Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 326 na ano ang tawag mo sa kanya? Villa 1 of Dawnspire Heights Estates. Napabuntong hininga si Ashley, halata ang pagkagulat niya. Iyon ang pinakamayamang villa sa buong Harmonfield. Zachary, marunong ka talagang pumili sa kanila. Allison, alam mo ba? Ang villa na ito ay nagkakahalaga ng 4 na bilyon. Ito ang pinakamahal na luxury estate sa paligid. Nananatiling misteryoso ang may-ari. Mula nang itayo ito, walang nakakita sa kanilang mukha. Ang daming chismis. May nagsasabing pag-aari ito ng isang reclusive billionaire. Dapat kong makita mismo ang mahiwagang villa na ito. Just for that, dadalo ako sa engagement ceremony mo. Nahuli ni Alice ang pananabik ni Ashley at ibinaling niya ang kanyang tingin kay Marshall, na napanatili ang isang hindi nababasang ekspresyon. Marshall, hindi mo ba ipinilit na sayo ang Villa 1? Parang ikaw ang reclusive billionaire na pinagchichismisan nilang lahat. She chortled. Oo naman, kung nakakatuwa ka niyan. Tumanggi si Marshall na magdetalye at nilampasan sila ng walang sulyap. Ha! Akala ko kakapit ka sa kwento mo tungkol sa villa na yan. Umiling si Alice, isang mapanuksong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Tinuro ni Allison ang likod ni Marshall at nagtanong, kayo at siya. Mabilis na sumagot si Ashley, nako, nakalimutan kong ipakilala. Ito ang aking katrabaho, ang flight attendant na si Allison Ferguson. Allison, meet my friends, Zachary Gill and Alice Miller. Nag-alok ng magalang na pakikipagkamay si Allison. Hello, Ms. Miller, parang may history kayo ni Marshall. Nagkibit balikat si Zachary. Si Marshall ay ikakasal kay Alice, isang unyon na inayos ng kanilang mga lolo. Kinansela ito kamakailan ng pamilya Miller. Nanlaki ang mga mata ni Allison sa hindi makapaniwala. Talagang tinapos mo na ang engagement mo ni Marshall. Ngumisi si Alice, ang kanyang boses ay tumutulo sa pang-aalipusta, kami ay mula sa iba't ibang uri ng lipunan, kaya't makatuwiran lamang na itigil ito. Hindi ako mapipilit na pakasalan si Marshall, a broke nobody, simply due to some outdated family pact. Itinuring mo bang walang tao si Marshall? Nagulat si Allison, nagulat sa kay-abangan ni Alice. Sa pagmamasid kay Alice, napagtanto niyang hindi ito biro. Tinuwanan niya si Alice sa katahimikan. Isa pang mayabang, tanga na babae. Katulad ni Anna mula sa Terra Nova, na inakala na siya ay higit sa lahat. Iginiit niya na hindi sila magkaparehas ng kalibre ni Marshall. Hindi niya namalayan, sa presensya ni Marshall, siya ay lubos na hindi gaanong mahalaga. Ang kanyang katayuan at background ay mga kaharian na hindi niya maabot. Hindi ako makapaniwala na akalain mong nasa ilalim mo siya. Nakakaintriga ang iniisip. Idineklara ni Marshall na ang Villa 1 Nanogram Dawnspire Heights Estates ay kanya, at marahil ito talaga. Ang isang tao sa kanyang tangkad ay hindi gagawa ng walang ginagawa na pagmamayabang o pagkukunwari lamang. Nasulya pa ni Allison ang isang premier villa sa Terra Nova, at ang paghahanap ng ganoong kagandang property sa Harmonfield ay hindi isang paghahayag. Ngunit ang mag-asawang nauna sa kanya ay tila walang kaalam-alam sa sarili nilang kawalang muwang. Ang mga twists and turns na hinihintay sa araw ng kanilang engagement. Naramdaman ni Allison ang pagsiklab ng kuryosidad sa loob niya. Pinagmasdan niya ang pag-urong ng anyo ni Marshall, ang kanyang mga iniisip ay may halong intriga at bakas ng pait. Masyado bang limitado ang pananaw niya sa mundo? Napansin ni Zachary ang kagandahan at kagandahan ni Allison, binasag ni Zachary ang katahimikan. Ms. Ferguson, sa araw na kasal namin ni Alice, karangalan ako kung magsisilbi ka bilang kanyang maid of honor. Umiling si Allison, ang kanyang ekspresyon ay humihingi ng tawad. I appreciate the offer, but I might have other plans and can't assure you I'll be there. At saka medyo hindi mapakali ang ganoong karangyang venue. I'll try to attend your engagement, but as for being a maid of honor, kailangan kong tumanggi. Walang intensyon si Allison na pukawin ang galit ni Marshall. Bagamat hindi niya maintindihan kung paano maaaring ang villa ni Marshall ang napiling venue para sa engagement ni Alice, malinaw niyang naisip ang araw na iyon.
Kung ginawa nga ni Alice ang kanyang seremonya sa Villa 1 Nanogram Dawnspire Heights Estates, ganoon din ang kinalabasan. Malinaw. Kabanata 327. Tumango si Zachary nang may pag-iisip. That's perfectly understandable. Ms. Ferguson, I hope you can join us. Hindi mo gugustuhing makaligtaan na makita ang pinakamarangyang ari-arian ng Harmonfield. Pinagmasdan ni Alice ang tingin ni Allison nang bumalik ito kay Marshall. Ms. Ferguson, nakita kitang naglalakad kasama si Marshall kanina. Magkakilala ba kayong dalawa? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Allison. We shared a brief encounter on a flight. I wouldn't classify it as knowing him. Natatakot ako na baka niloko kanya ulit, sagot ni Alice, na may bahid ng panunuya sa kanyang tono. Ms. Ferguson, matalinong umiwas sa mga lalaking tulad niya. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit pagkatapos kong tapusin ang ating pakikipag-ugnayan, sinubukan niya akong ibalik sa pamamagitan ng paggawa. Isang kwento ng tagumpay. Nagawa niyang lokohin ang dalawa sa pinakamayamang babae sa Harmontel. Naramdaman ni Allison ang isang mapait na ngiti na tumaas. Kung talagang sinubukan ni Marshall na lokohin siya, ito ay kanyang kapalaran. Gayunpaman, tulad ni Alice, ipinakita niya ang kanyang sariling katangahan. Isang katawa-tawang ideya na tingnan ang gayong makapangyarihang tao bilang isang gigolo lamang. Napangiti si Ashley, na nahuli ang tono ng kanilang usapan. Ms. Miller, isang matalinong pagpili na putulin ang pakikipag-ugnayan sa natalo na si Marshall. Nasabi ko na ba yung nakita ko kay Terry Nova? May kasama siyang mayamang babae na nasa 60s na. May kasama siyang matandang babae. Napailing si Alice na hindi makapaniwala. Nakagawa ba talaga siya ng pangalan sa international business? Ha! Ito ay lubos na katawa-tawa. Umiling si Ashley, puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Ang ganoong klase ng tao ay lampas sa katubusan. Upang masiguro ang isang buhay ng kaso, ikinakabit niya ang kanyang sarili sa isang tao na maaaring maging kanyang lola. Nakakasuklim. Allison, pagkatapos marinig ang sinabi ni Ms. Miller at Mr. Gill, dapat mong maunawaan ang tunay na ugali ni Marshall. Huwag kang umasa sa anumang maling pag-asa. Nang matapos magsalita si Ashley ay bigla siyang napatigil. Nakaturo kay Marshall, napabulalas siya, tingnan mo dyan. Anong nangyayari? Kabanata 328 Dragon Slayer. Major General. Medyo may titulo yan, di ba? Tanong ni Marshall, bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Jack ay kumikinang sa sigla habang pinag-aaralang mabuti si Marshall. Natitiyak niya na ang kaakit-akit na alok na iyon ay maghihikayat ng mabilis na kasunduan ng binata. Sa militar, iilan lamang ang nakarating sa ranggo ng mayor na general pagkatapos ng edad na 50. Ngunit dito nakatayo si Marshall, 20 lamang, na iniharap sa pambihirang pagkakataong ito. Karamihan ay aagawin ito ng walang pag-aalinlangan. Ang karangalang ito ay ipinagkaloob sa dalawang individual lamang sa buong militar ng Draconia. Ang isa ay ang sikat na Dragon Slayer, ang nagtatag ng Dragon Soul, na ang pamana ay napakalaki. Ngunit ang mandirigmang iyon ay nawala sa alaala noong nakalipas na mga taon. Ang pangalawa ay maaaring si Marshall kung pipiliin niyang tanggapin ang hamon na inihain sa kanya. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa Harmonfield, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na nalilito kay Marshall. Noong una, hindi niya ito tinitingnan ng seryoso. Ngunit sa bawat oras na siya ay tumingin malapit, walang tila out of place. Maging ang mga elite intelligence agents mula sa Dragon Palace ay wala nang nakuha sa kanilang pagtugis kay Marshall. Habang lumaki ang mailap na si Marshall, mas nagtaka si Jack kung siya nga ba ang lalaking hinahanap niya. Habang nasa misyon ng Terry Nova, si Jack ay natitised sa mga fragment ng impormasyon tungkol kay Marshall. Bagamat hindi niya matatag na maitatag ang kanyang pagkakakilanlan, natuklasan niya na minsang nagsilbi si Marshall bilang isang mersenaryo sa Friday Kana, na ipinagmamalaki ang kakilakilabot na mga kasanayan. Ang lead na ito ay nagudyok sa Dragon Palace na isaalang-alang na si Marshall ay maaaring maiugnay sa isang kilalang tao sa World of Darkness, na kilala bilang Divine Drakebane.
Gayunpaman, ang haka-haka lamang ay kulang sa bigat ng patunay. May nananatiling hindi sapat na ebidensya upang kumpirmahin na si Marshall nga ang taong iyon. Kaya, gumawa si Jack ng isang plano upang patunayan ang kanyang mga hinala. Sa sandaling iyon, ang Werewolf Special Forces ay nakatayo sa isang kritikal na yugto, na nahaharap sa isang malagim na suliranin. Minsan, pinamunuan ng Werewolf Special Forces ang mga elite na ranggo ng militar na may mahigpit na pagkakahawak sa loob ng maraming taon. Sa loob ng maraming taon, ang Werewolf Special Forces ay naghari sa mga piling unit ng militar, ang kanilang husay ay walang kap-oras. Gayunpaman, ang unti-unting pagbaba ay nagsimulang masira ang kanilang reputasyon. Si Jack, ang arkitekto sa likod ng kakilakilabot na pangkat na ito, ay nakadama ng malalim na koneksyon sa mga espesyal na puwersa na kanyang inalagaan. Hindi siya handang panuurin ang mga ito na nadulas sa limot. Kaya, iminungkahi niya ang ranggo ng mayor na General kay Marshall, na nag-aanyaya sa kanya na gampanan ang tungkulin ng head coach para sa Werewolf Special Forces habang naghahanda sila para sa nalalapit na Military Martial Tournament. Ang Draconia ay itinayo sa 7 military zones. Ipinagmamalaki ng bawat zona ang sarili nitong pangkat ng mga espesyal na puwersa, na binubuo ng pinakamahuhusay na sundalo, na itinalaga sa mga misyon na nagbubukod sa kanila sa mga kombensyonal na puwersa. Upang pasiglahin ang malusog na kompetisyon sa mga piling koponan na ito, ang punong tanggapan ng militar ay nag-host ng isang taunang Martial Tournament. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki ng Werewolf Special Forces ang titulong kampyon. Ngayon, gayunpaman, nanghina sila sa ilalim ng ranggo. Ang mga regulasyong militar ay nagsasaad na ang anumang unit na matatapos sa loob ng 3 magkakasunod na taon ay mapapawalang bisa ang kanilang pagtatalaga. Ang Werewolf ay nasakop na ang pinakamababang posisyon sa loob ng 2 taon ng sunod-sunod. Kung hindi nila pagbutihin ang kanilang katayuan sa taong ito, ang unit ay ganap na mabubuwag. Ang mga miyembro ng Werewolf Special Forces ay mapipilitang magretiro, kahit na mawawalan ng pagkakataon na maglingkod bilang mga regular na sundalo. Sa kasalukuyan, ang mga koponan tulad ng Dragon Soul at Dark Panther ang nangibabaw sa itaas na antas ng mga ranggo. Ang mga dating mas mababang koponan na ito ay nalampasan na ang Werewolf, na iwan sila. Sa wala pang 30 araw na natitira bago ang paligsahan, ang orasan ay tumatakbo. Naniniwala si Jack na dadalhin sila ng dating head coach pabalik sa kanilang dating kaluwalhatian, dahil sila nagsilbi sa ilalim ng Zone 3. Gayunpaman, ang mga resulta mula sa mga preliminary round 2 linggo na ang nakalilipas ay naging kapahamakan. Kung sila ay mabibigo sa pagpapabuti ng kanilang katayuan, ang Martial Tournament ngayong taon ang kanilang huling. Inilagay ni Jack ang pangalan ni Marshall sa militar, na inilatag ang kanyang kaso ng may maingat na katumpakan. Lalong lumalim ang pagkalito ni Freya nang marinig ang balita. Kahit na nailigtas ni Marshall ang kanyang lolo at nagpakita ng mga kahangahangang talento sa medisina, hindi pa niya ito nakitang kumilos sa larangan ng digmaan. At saka, hindi siya bahagi ng militar. Pinilit ni Freya na maunawaan kung bakit pipiliin ni Jack na suportahan siya. Sa mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan, hinarap niya pareho ang kanyang lolo at si Jack. Ipinaliwanag ni Jack na kung maaari nilang i-recruit si Marshall para sa Werewolf, maaari nilang masiguro ang kanilang posisyon sa nalalapit na paligsahan. May pagkakataon pa nga na lumagpas sila sa kanilang mga naunang pagtatanghal. Upang mapadali ito, nag-navigate si Jack ng mga hindi pangkaraniwang ruta upang matulungan si Marshall na makamit ang isang pambihirang promosyon sa pangunahing general. Ang pagkakataong ito, gayunpaman, ay nagdala ng mga tiyak na takda. Kailangang panatilihin ng Werewolf Special Forces ang kanilang pagtatalaga upang mapanatili ang promosyon. Ipinarating ni Freya ang balitang ito kay Marshall, sinusubukan siyang akitin na sumali sa kanilang layunin. Ngunit nanindigan si Marshall. Anong kinalaman nito sa akin? Hindi ako interesado. Napabuntong hininga si Freya, bigat sa sitwasyon. Naiintindihan ko, Marshall. Hindi ito ang laban mo. Ang aming mga hamon ay hindi dapat maging iyong alalahanin. Kung nandito lang ang Dragon Slayer.
Ngunit ang Dragon Slayer ay nawawala ng maraming taon. Kung nariyan pa siya, ang werewolf ay hindi haharap sa krisis na ito. Dragon Slayer. Pag-uulit ni Marshall, naalala ang pangalang 2 beses na nauulit sa kanyang nakaraan. Sino ang taong ito na nagbigay inspirasyon sa gayong pagkamangha? Iminungkahi ng mga komento ni Freya na ang Dragon Slayer ay dating miyembro ng Werewolf Special Forces. Napansin ni Jack ang pagbabago ng ekspresyon ni Marshall. Marshall, kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa figure na ito, bisitahin ang mga lugar na dati niyang nilabanan. Baka makatuklas ka ng mahahalagang insight. Sige, pag-iisipan ko, sabi ni Marshall pagkatapos ng maikling paghinto. Napakunot ang noo ni Freya dahil sa pag-aalala. Marshall, maraming matataas na opisyal ang darating sa Harmonfield sa linggo ng umaga. Sana ay makuha ko ang iyong sagot bago sila dumating. Sige, pag-iisipan ko. Sumagot si Marshall, na iminuwestra ang paparating na intersection. Aalis ako dito. Kabanata 329 na bilasan mo. Huminto ang sasakyan sa intersection, huminto ang makina nito. Binigyan ni Marshall si Jack ng magiliw na tapik sa balikat. Matanda, siguraduhin mong kumilos ang mga bantay mo sa susunod. Hindi mo nais na mauwi sila bilang isang mantika sa bangkita. Nagpalitan ng tingin ang mga bantay ni Jack, na iniikot ang kanilang mga mata bilang tugon. Sa isang chuckle, Jack reassured kanya. Kapag naging Major General ka na, magdadalawang isip sila. Sige, kung ganoon. Palm. Tumalon si Marshall mula sa kotse at mabilis na naglakad patungo sa Vista Lake Villa. Pinanood siya ni Freya na umalis, saka lumingon kay Jack. Mr. Jack, seryoso ka ba talaga dito? Tumango si Jack, seryoso ang ekspresyon niya. Alam mo hindi ako magbibiro ng ganito, tanga ka. Mr. Jack, we have only 26 days before the tournament begins. Kung hindi makascore ang Werewolf Special Forces sa individual combat events, matatanggal tayo. Tinapunan siya ni Jack ng matalim na tingin. So tell me, sino pa ba ang pwedeng yumako sa responsibilidad na ito bukod kay Marshall? Ang isyo ay, nag-aalangan si Freya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang isyo ay hindi siya bahagi ng aming istruktura ng militar. Talaga bang nagtataglay siya ng kaalaman sa pakikipaglaban at mga espesyal na kasanayan? Ang mga kakayahan ng isang unit ng espesyal na puwersa ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang hindi sanay na tao. Ang bawat sundalo sa Werewolf Special Forces ay pinanday sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay upang makamit ang kanilang kasalukuyang antas ng kadalubhasaan. Ang bawat mandirigma sa mga espesyal na puwersa ng 7 military zones ay pinipili bilang cream of the crop. Tingnan mo na lang si Marshall. Habang hinahangaan ko ang kanyang medical expertise, ang kanyang combat skills. Sumenya si Jack sa kanyang mga bantay. Paano nasusukat ang dalawang ito sa personal na labanan laban sa alinman sa iyong mga miyembro ng Werewolf? Pinag-aralan ni Freya ang mga gwardya ng koronel sa likod niya, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Mr. Jack, kinikilala ko na ang iyong mga gwardya ay mga piling tao. Karamihan sa mga operatiba ng espesyal na puwersa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Laban sa kanila. Napanatili ni Jack ang kanyang kalmadong kilos. Hindi mo ba nakita kung paanong hindi man lang nila naipagtanggol ang sarili nila laban kay Marshall? Tumigil si Freya, isinasaalang-alang ang kanyang mga sinabi. Totoo iyon, ngunit marahil ay hindi pa sila handa. Tumawa ng mahina si Jack. Paano mo nasasabi ang isang bagay na walang muwang? Sa totoong laban, hindi ka hinihintay ng kalaban. Sasampa sila kahit hindi ka handa. Lalo na kapag hindi ka handa. Dehado na sila kumpara kay Marshall, dahil lang doon. Kung hindi mo kayang panatilihing matalas ang iyong mga reflexes sa lahat ng oras, hindi ka nabibilang sa mga espesyal na puwersa. Ang mga taon ng karanasan ay nagsasabi sa akin na ang mga reflexes ni Marshall ay nagmumula sa hindi mabilang na oras ng totoong pagsasanay sa labanan. I've recently learned something else, si Marshall ay gumugol ng 7 taon bilang isang mersenaryo. 7 taon sa linyang iyon ng trabaho. Napabuntong hininga si Freya. 7 years ago, hindi man lang ako nakapag-enlist.
7 taon na ang nakalilipas, si Marshall ay 14 lamang. Mahirap maunawaan kung paano nabuhay ang isang bata sa gayong ganid na kapaligiran. Dahil sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan, dapat mong mapagtanto na ang mga taong iyon ay nagpanday sa kanya upang maging isang mandirigma na may pambihirang kalibre. Kung hindi niya hinarap ang mga pagsubok na iyon, ang Marshall na nakikita natin ngayon ay wala. May tiwala ako sa aking paghuhusga. Huminto si Freya, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Mr. Jack, paano kung mali ka? Do that spell the end for the werewolf? Isang mapangutsyang tawa ang pinakawalan ni Jack. Kung ito ay maabot ang kanyang wakas, gayon din. Ang isang koponan na walang tunay na kakayahan ay walang layunin, kahit na ito ay mabuhay. Hindi ko ine-endorso si Marshall na kumitawan sa werewolf dahil sa pagmamalaki. Gusto kong sagutin ang isang tanong. Sa madaling salita, kahit na mabuwag ang werewolf, hindi ako magluluksa sa pagkawala nito. Kung walang lakas sa pakikipaglaban, maliit lang ang ibig sabihin ng kaligtasan. Namula ang pisngi ni Freya sa kahihiyan sa kapuruhan ni Jack. Oo, Mr. Jack, talagang tama ka. Kung walang sapat na kakayahan sa pakikipaglaban, ang pagsingil sa labanan ay isang kamangmangan. Ang unit ng Werewolf Special Forces na walang lakas ay walang layunin. Sana ay mayroon si Marshall kung ano ang kinakailangan upang baguhin ang tubig at bigyan ang werewolf ng pagkakataong lumaban. 9:00 ang orasan habang papalapit si Marshall sa Vista Lake Villa. Sa oras na ito, baka wala pa si Shirley. Ang masipag na Ms. Don ay madalas na nagtatrabaho hanggang 11:00, umuwi lamang ng gabi. Maliban kung, syempre, nakaramdam siya ng inspirasyon na magluto ngayong gabi. Bagamat katamtaman ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto, ang isang karanasan sa pagluluto na iyon ang nagpasigla sa kanyang pagkahilig sa kusina. Sinabi sa kanya ni Amber na naglalaan si Shirley ng isang gabi bawat linggo para sanayin ang kanyang pagluluto. Pagdating sa villa, nakita niyang tahimik ito. Dapat hindi pa bumabalik si Shirley. Ang huling pakikipagtagpo niya sa kanyang pagkatisod sa kanyang natutulog na hubot-hubad ay ginawa siyang cute. Pagpasok niya sa villa, muling bumalot sa kanya ang katahimikan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Marshall. Nang wala na si Shirley, maaari na siyang maligo ng mainit at masiyahan sa isang matahimik na gabi. Pag-akyat pa lamang niya sa ikalawang palapag ay isang sigaw ang bumalot sa katahimikan mula sa silid ni Shirley. Tara, bilisan mo. Nangangati na ako. Narinig mo ba ako? Natigilan si Marshall, bumaha sa kanyang isipan ang kalituhan. Ano ang nangyayari? Nakauwi na ba si Shirley, at napansin ba niya ito? Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka nga dito. Hindi ako makatiis. Sigaw ni Shirley na damang-dama ang pagmamadali. Kinakausap kita. Isang lamig ang dumaan kay Marshall. Ano ang nangyayari? Papasok ka ba o hindi? Nangangati na talaga ako dito. Bilisan mo. Kabanata 330 mga hindi inaasahang imbitasyon. Makati daw siya. Gusto niya bang pumasok ako at tumulong? Dapat ba akong pumasok? Nilingan ni Marshall ang kwarto ni Shirley. Sa huling pagpasok niya roon noong hating gabi, naningkit siya. At ngayon ay direktang iniimbitahan siya nito. Hulaan ko kailangan kong kumuha ng isa para sa koponan. Gumapang si Marshall, pinaalalahanan ang sarili, napipilitan akong gawin ito. Ito lang naman ang tinutulungan ko. Bilisan mo. Kung hindi ka pumunta dito ngayon, pinapakain kita ng 2 ulam sa ibaba. Iyon ang nagpabalik kay Marshall sa realidad. Huminga siya ng malalim at sumangot. Oo, may pamilyar na amoy na sunog. Nagluto siya ngayon, sige. Mula sa kanyang tono, walang paraan na ang mga pagkaing iyon ay makakain. Mas gugustuhin niyang gawin itong maliit na sakripisyo, kaysa kainin ang niluto niya. Mabilis na hinubad ni Marshall ang suot na jacket at pumasok sa kwarto ni Shirley, at nagliwanag ang mga mata niya sa eksenang nasa harapan niya. Sa harap niya ay isang paningin ng gilas at kaakit-akit ang magandang kurbo ng kanyang leeg, makinis na balikat, at walang kamali-mali na likod. Umupo si Shirley sa maluwag na kama, ang kanyang hubad na likod ay nakatalikod sa pintuan, na nagliliwanag ng banayad, hindi mapaglabanan na pang-akit. Stop dawdling.
Bilasan mo at kamot ka sa likod ko. Makati na parang baliw. So it was just an itch. Here I thought. Gusto niya lang pala akong kumamo. Saglit na nag-alinlangan si Marshall, pagkatapos ay pumunta sa kama. Dapat alam ng isang ginoo kung saan titingin at kung saan hindi titingin. Kinuha niya ang nakamamanghang tanawin sa harap niya at pilit na iniiwas ang tingin. Pagkatapos ay inabot niya, hinahaplos ang kanyang likod, habang nakatingin siya sa ibang direksyon. Ah, that feels so good. Oo, more. Ah. Napaungol sa satisfaction si Shirley kaya medyo nadulas ang pagkakahawak ni Marshall. Ms. Don, please, pwede mo bang i-tone down ng konti? Bumukas ang pinto ng banyo, at lumabas si Amber, bagong ligaw, nanlamig sa pintuan. Mr. Ortega, kailan ka nakarating dito? Honestly, I don't even know, kibat balikat ni Marshall. And well, nandito na tayo. Napuno ng awkward na katahimikan ng kwarto. Tapos biglang nagsimula ang hiyawan, Tinakpan ni Marshall ang kanyang mga kamay sa tenga at sumigaw din, Ang una niyang instinct ay tumakbo, ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang isang paa sa kanyang likuran, na nagdulot sa kanya ng pagkatisod pasulong. Pagkatapos ay lumipad sa kanya ang mga unan, kumot, at tuwalya mula sa bawat direksyon, na tumama sa kanyang ulo, likod, mga binti. Smack, smack, smack. Sinipa, sinampal, kinurot, at halos pinunit siya ng dalawang babae sa kwarto. Bang! Sumara ang pinto ng kwarto sa likod niya. Natulala si Marshall sa sahig ng pasilyo, kumukurap-kurap sa pagkalito. Pagkakalas ng mga bagay mula sa kanyang ulo, nakakita siya ng cartoon panty, black stockings, tuwalya, punda, at ano ba? Ano na lang ang nangyari? Ito ba ay isang uri ng hallucination? Sinulyapan niya ang cartoon panty, stockings, ang mga bakas ng kagat sa braso at leeg nito na nanunuot pa rin sa pagkakahawak ni Shirley. At ang damit niya, halos ginutay-guti ng dalawang iyon. Hindi ito hallucination. Ito ay tunay na totoo. Tinatawag mo ako dyan, kayong dalawa, at sinasabihan akong stretch your itch. Paanong kasalanan ko ito? Hindi ko sila pinansin. Kahit ano. Sa susunod na makati ka, wag mo nang isipin na tawagan ako. Ngunit iyon ay isang magandang pagkakahawak. Tumayo si Marshall, kinuha ang nakatambak na medyas at damit na panloob sa sahig, at diretsyong itinapon sa basurahan bago tumungo sa sarili niyang kwarto. Bumungad sa kanya ang tawa mula sa silid sa likuran niya. Nagtago si Shirley sa ilalim ng mga takip sa kwarto, mainit pa rin ang mukha. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano niya sinisigawan si Marshall na kumamo sa kanyang likod, isang pamumula ang kumalat hanggang sa kanyang leeg. Samantala, nakabalot si Amber ng robe at nakakulot sa sopa. Nagkatitigan sila ng ilang segundo bago humagalpak ng tawa. Amber, kanina mo pa ba siya tinamaan ng konti? Napatalsik mo siya ng todo. Humalaklak si Shirley, kitang-kita ang gulat sa mukha ni Marshall. Binigyan siya ni Amber ng medyo guilty na tingin. Siguro. I mean, nung nakita kong kinagat mo ang braso niya, binato ko lang sa kanya ang bawat underwear, stocking, at towel. At sinipa ko siya ng 2 beses sa kanyang paglabas. Napaisip sandali si Shirley. Siguro tingnan natin kung okay lang siya. Nagsuot sila ng damit at pumunta sa pintuan ni Marshall. Marshall, buksan mo. Kumatok si Shirley. Nanginginig si Marshall. Nandito ba sila para bugbugin pa ako? Buti na lang magpanggap akong tulog. Marshall, buksan mo ang pinto. Lalong lumakas ang katok. Hindi nag-open up si Marshall. Sa halip ay nagsalita siya mula sa loob, ikaw ang nagpatawag sa akin. Sabi mo, bilisan mo, makati ako. Akala ko sinadya mo, I swear. Buksan mo ang pinto. Napabuntong hininga si Shirley, hindi mahalaga kung gaano ka magpaliwanag. Sinasadya mo lang ito. Sige, dahil pareho kayong nalugi, ako na ang bahala sa inyo, sabi ni Marshall, hinubad ang lahat ng damit hanggang sa naiwan na lang siyang nakaboxer, at sa kanya binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo doon sina Shirley at Amber na bihis na bihis.
Nalaglag ang panga nila nang makita siya. Sa kanyang matangkad, toned frame, 8-pack abs, at malapad na balikat. Ang kanyang katawan ay perpekto. Nang makitang nakatingin ang dalawang babae, nagkibit balikat si Marshall, ayan, pantay na kami ngayon. And if it still feels unfair, I can take off this last piece, too. With that, inabot niya ang boxers niya. Agad namang nagtaas ng paa ang dalawang babae at sinipa siya pabalik sa kwarto. Aray! Bago pa makapag-react si Marshall, binutukan na siya ng ba. Muli, sumara ang pinto ng malakas na kalabog. Napaupo si Marshall sa sahig, natulala. Lahat ay patas sa digmaan, naisip niya, umiling. Hindi ko kasalanan, masyadong palihim ang dalawang ito.